Kamusta guys? Today's video mag-unbox tayo at review nitong S23 Plus ng ITEL. Umpisa na natin. Sa box pa lang, grande na agad yung disenyo dahil meron siyang parang neon colors na naka-emboss sa S23 Plus na icon at sleek na black fillers sa inner part ng box. Mga kasama niya sa package ay USB Type-C na cable, SIM ejector pin, earphone na Type-C din, warranty card, clear na phone case, at ito na yung mismong phone. May dalawang color na to, yung isa ay Lake Cyan, at ito naman ay si Elemental Blue. Bukod pala sa main box niya, meron ako nakuha na kasama sa parcel na 18 watts AC charger ni ITEL at tempered glass. Not sure kung lahat meron ganito pero yung main box niya ay walang included na AC charger. Start na natin yung Android nitong si ITEL S23 Plus para ma-check natin yung specs niya sa loob. Ayan guys, na-setup ko na siya at ITEL 13.0 ang operating system. Syempre based on Android 13. Latest OS na yan guys. First impression ko dito, napakaganda ng color display at contrast, pati na rin sobrang smooth mag-swipe dito sa AMOLED screen na may 6.78-inch display at CG Glass 5 pa ang tibay nito. At dahil curved screen yung style nito, mas nagiging accurate yung from edge swiping niya kumpara sa flat surface na minsan hindi mo pa ma-hover dahil sa tinatamaan ng dulo ng tempered glass. Sa specs naman niya, Unisoc T616 ang processor, octa-core yan guys, 5000 mAh ang battery, supported din ng auto-safe disconnect kapag full charge na, 256GB ang internal storage at 8GB naman ang main memory. Meron siyang memory fusion na pwede mag-add up to 8GB na RAM, pero yung additional na RAM ay virtual RAM lang or kumukuha ng memory sa internal storage natin para mas bumilis ang loading ng mga apps or games at mas madami ang naka-open as well as running pa din in the background. Click and apply lang para ma-modify nyo yung settings tapos magre-restart yung phone para ma-activate yung 8GB na virtual RAM. At bukod sa memory fusion, meron pang ibang special function ng ITEL na OS katulad ng smart panel, social turbo na pinag-i-install ka dito ng WhatsApp, kaya maganda tong si ITEL sa may hilig sa ganitong app kasi may additional feature katulad ng voice changer at iba pa. Next naman si game mode na limiting or hiding notifs or any interference na pwede makabagal ng internet or processor mo para iwas lag at makafocus ka lang sa gaming. Sunod naman si Dual App na maganda to sa doble ang account sa Facebook, Instagram at Messenger para sabay-sabay sila naka-open. Meron din video assistant para hindi abala yung ibang apps sa pinapanood mo. Lalo na kung nagsasalita yung bida tapos biglang nawala dahil may nag-message. At magandang resolution based sa aspect ratio ng phone. Next ay si Kids Mode. Straightforward na yan para pang kids yung content ng phone mo at ang nagustuhan ko dito ay si Peek Proof para ma-hide niya yung space sa labas ng picture display for privacy na din ng phone mo. Naka-center punch hole yung front camera ng S23 Plus at meron din itong Dynamic Island na feature. Kung hindi nyo makita sa special function, i-update nyo muna yung mismong software niya para meron na din kayong dynamic bar. Ito naman guys yung mga parts. Sa right side ng phone ay nandito yung volume buttons at power button. Sa left side naman ay blanco at sa taas nito ay merong tagline ng Design by ITEL. Sa bottom side ay nandito yung SIM card slot. One SIM lang ang pwede ilagay dyan guys. 4G LTE data. Nandito rin yung microphone, Type-C port at speaker niya. At sa likod naman ay syempre yung 50 megapixel camera at flashlight ng phone. Akala ko before mahawakan ko tong si S23 Plus na ITEL, glass type yung panel niya sa likod. Pero plastic pala siya. Nevertheless, maganda na may magkakakulay sa panel niya at may function pa to na NFC na idea sa mga payment options or mga cards katulad ng beep card para hindi ka napipila or maghanap ng machine tapos minsan out of service pa. Bukod sa Google Play Store, meron kasamang Palm Store itong sa ITEL OS natin. Basically, gallery lang din to para makapag-download ka ng apps at games, pero para sa akin, mas okay pa rin mag-download sa mismong Play Store. Meron din siyang AI Vana or iVana na isang AI function ng phone mo katulad ng Siri sa iOS na assistant type tapos ito naman ay based on GPT. At isa pa maganda dito ay nasa screen ng fingerprint niya. Setup lang tayo ng initial lock method katulad ng pattern then add fingerprint na located sa lower center part ng phone mo sa harap.
Bago tayo mag-gaming, ito muna guys yung mga sample images and video captured ni Itel S23 Plus. Para sa akin, swak na tong rear camera ng Itel S23 Plus. Malinaw rin yung harap na camera dahil 32 megapixel na siya. At paggabi naman mag-picture, detail din ang kuha kahit madilim yung lugar kasi magmumukhang maliwanag pa din siya dahil sa night mode na feature. Sa videos naman, napaka-clear ng colors na capture niya at take note na sa default settings lang tayo ng ating camera. Sa games naman katulad nitong Metal Slug, madali mag-handle ng targets kahit naka-manual aiming setting. Kaya perfect din tayo sa mga 2D games katulad nito. Sa CODM naman gumagana gyroscope, multi-touch at kaya medium settings para sa smooth na gameplay. Dito si Diablo Immortal, naglalaro lang sa medium to high settings yung graphics niya. Pero I suggest medium settings lang tayo para hindi ka mag-lag, lalo na pag maraming mobs ang sumugod sa'yo. Sa MOBA games katulad ng ML at itong Wild Rift, sweet spot ang T6160 dito kaya siguradong maayos mo siya malalaro na merong 60 FPS na frame rate. Sa RPG naman tayo, unahin natin tong turn-based type na HSR. Kaya nito ang medium settings na may 30 FPS kaya maganda na rin to sa may hilig sa ganitong laro. At isa pang RPG na Genshin Impact, by default mababa lang yung settings niya sa graphics. Pero pwede mo siyang i-OC kung gusto mo medium settings na 30 FPS, lalo na kung nasa malamig na kwarto ka. Pero kung matagal ka maglaro ng Genshin Impact, mas maganda low settings lang tayo para hindi uminit masyado yung phone mo. And panghuli guys, ito naman yung Antutu benchmark results ni Itel S23 Plus.
Etong si Itel S23 Plus, maganda naman siya pang games, pero hindi ko masasabi na pang heavy gamer siya. Kahit up to 16GB po yung RAM niya. Kasi based sa CPU niya na T616, at most medium settings na tayo sa mga popular games. Overall, maganda naman to sa S23 Plus, curved screen na AMOLED type, in-display fingerprint, maganda rin yung camera sa low light conditions, at center punch hole na may dynamic alarm support pa sa mismong phone. Kaya recommended to na isa sa magandang paragalo sa darating na Pasko. And salamat kayo sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para ma-upload nyo agad yung mga susunod natin unboxing ng mga Itel smartphones.